Pagbasa ng salita ng Diyos mula sa unang aklat ng mga hari. Napag-isip ni Jeroboam, maaaring magbalik ang kaharian sa angkan ni David kung aahon ang bayang ito kay Jerusalem para magain ng mga handog sa bahay ni Yahweh. Magbabalik loob sila sa kanilang Panginoong si Rehoboam na hari ng Huda. At papatayin nila ako at magbabalik kay Rehoboam na hari ng Huda. Naghanap ng payo ang hari at gumawa siya ng 2 guyang ginto at sinabi niya sa sambahayan, tama na ang pag-aahon ninyo sa Jerusalem, narito ang inyong mga Diyos o Israel na naglabas sa iyo mula sa lupain ng Ehipto. Inilagay niya ang isa sa Bethel at sa Dan ang isa pa. Mantong sa kasalanan ng mga bagay na ito, inihatid ng sambayanan ang isang guya hanggang Dan. Pagkatapos nito, hindi pa rin lumayo si Jeroboam sa kanyang masamang gawi. Sa halip, muli siyang humirang ng mga pari para sa mga altar sa burol. Mula sa mga ordinaryong tao, ginawa niyang pari sa mga altar sa burol ang sino mang may gustong magpari. Ito ang kasalanan ng angkan ni Jeroboam, kaya nilipol sila at pinawi sa balat ng lupa. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Isang mapagpalang araw po sa ating lahat, mga kapunda. Ngayon po ay araw ng Sabado at ang napakinggan natin ay ang patuloy na pagsuway ng bayang Israel sa kanilang Diyos na si Yahweh. Sila ay gumawa ng mga guyang ginto at ito ay sinamba bilang Diyos na nag-alis sa kanila sa Ehipto. Hindi maitatanggi sa panahon natin ngayon na marami tayong Diyos-Diyosan. At ano yung Diyos-Diyosan na yun? Ang pera, dinodiyos natin minsan ang pera, dinodiyos ang kapangyarihan, dinodiyos natin ang mga politiko. Nagiging panatiko tayo ng mga politiko na gumagawa ng hindi maganda sa ating bayan. Paano natin maiiwasan ito? Maiiwasan natin ito kung tayo ay magbabalik loob sa Diyos. Kung tayo ay susunod sa kanyang mga utos. Kung tayo ay susunod at papakinggan ang kanyang kalooban at makakaasa tayo sa huli sa ating buhay, matatagpuan natin ang Diyos na tunay na tagapagligtas, na tunay na lumikha sa atin. At siya mismo ang mag-aakay sa atin sa tamang landas. At tayo ay sasagana, tayo ay mamumuhay kasama niya sa kanyang kaharian na walang hanggan at punong-puno ng kaluwalhatian magpakailanman. Amen. Lalasanin po natin ang Ama namin na itinuro ng Diyos na si Jesucristo na ating tagapagligtas. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ng ngalan mo, mapasamin ang karyan mo, sundin na loob mo dito sa lupa para na sa langit. Bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw, patawarin mo kami sa aming mga sala, para napapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kami paintulot sa tukso, at edya mo kami sa lahat ng masama. Amen. At pagpalain tayo na makapangyarihan Diyos, sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ingat po lahat. God bless po.